So nakarinig ka lang ng demanda, natatakot na. Yan ang common na reaksyon ng kapag, siyempre, hindi ka naman nag-aaral ng criminologist, hindi ka naman nag-abogado, o wala ka kamag-anak na abogado, so takot ka agad. Pero intindihin natin yung salitang kulong or pagpapakulong. Mayroon dalawang anggulo kung saan ang isang individual ay pwedeng makulong. Ito yung generic. Una, caught in the act of the crime. Maliit man yan o malaki, agad-agad makukulong ang isang private citizen or public individual. The second is yung dadaan ng proseso. Once na magkaroon ng crime, na-committed ang crime ng isang tao at nakalipas na ang 24 hours, ito ay dadaan sa proseso. So, dalawang anggulo, no? Usually, dito tayo sa pangalawa, yung once na ang crime ay na-commit ng isang private or public o sabi na ng isang tao, ito ay dadaan sa proseso. So, depende sa gravity ng crime. Kung heinous man yan or penalty, depende doon. So, tandaan nyo, wala tayong script ha. Ngayon, sample, magaan lang naman. Usually, ang tinatakil dito yung mga ano lang, yung mga magagaan lang na crime. Okay. So, first step, kapag magaan lang yung crime, saan dadaan? Sa barangay. So, yung usaping barangay ay mahaba din yan. So, sige, mag-focus muna tayo sa usaping barangay. Yung barangay ay, pag dumaan sa barangay, ang isang complainant ay pupunta doon para magbigay ng complaint. So, pagdating sa complaint, o sige, pumunta doon. Tandaan nyo, ang power ng barangay. So, ang power ng barangay ay mag-settle ng maliliit na dispute. Settle, tandaan nyo. Pero, ang power nila ay limitado. Limited. Iba ang power ng barangay kaysa power ng korte. Kasi ito yung terms na sa pagkakaintindi ko si power ng barangay ay hindi siya, sa lahat ng bagay lang lalo sa kaso, ay hindi siya mandatory. Kahit sabihin ng barangay, mag-ayos na kayo. Kung ayaw ng both parte, hindi pilit ng barangay. Unlike ng korte, kapag ito ang sinabi, yun. For example, wala tayong magagawa, nandito kayo sa area namin, jurisdiction namin to, itong nilapit yung problema ay ganito lamang ang maximum na penalty, ito ang gagawin, period na doon. Yun yung pagkakaiba, ha? Huwag tayong malito. And now, balik tayo sa barangay. Yung barangay, ay sabihin na natin, yung dalawang parte ay hindi talaga magkasundo kasi yung isa or both maligalig. Parehas, magulo, parehong maligalig. O yung isa, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin Gusto yatang mapagod. Ay di, yung barangay ay mag-i-issue yan ng certificate to file action kung kanino mang Poncio Pilato na ayaw magpaariglo para ang usapin ay dalhin doon sa korte. So doon naman kayo magtatagisan ng ebidensya, ng talino, oras. Okay? So ngayon, stop na tayo doon. So anuhan na lang natin yan. Dudugtungan na lang natin kasi masyado nang mahaba yung video natin. So para sa inyong mga katanungan,
mag-PM lamang sa ating social media account, Pulisya Ko, or sa mga naka-joint, maraming salamat at mag-appointment kayo para ma-assist natin maigi, mapag-usapan natin ang inyong dispute. Tandaan nyo, laging magtanong para hindi nalilito. Kasi ang kaso, ang impact po nito ay hindi lang ngayon, forever na. Kapag nagkaroon kayo ng maling action, ay maaari magbenepisyo ka ng positive, maaari magbenepisyo ka ng negative. Ayan lang ang aking masasabi. Kaya huwag malito. Kung hindi alam, magtanong. Ako din, kapag hindi ko alam, hindi ko alam. So ngayon, kung gusto kong pangahasan yan, katanong muna ako. So, wala naman taong perpekto. Lahat tayo ay may depekto. Sabi ni Pekto. Ayan. Joke lang. So, thank you for watching.